What's up mga kabransis? Nandito na naman mga kabransis si Itanabas. Itanabas ang magtatabas sa mga kabaloktutang aral ng iba't ibang denominasyon mga kabrother and sisters, no? Now, it's me again, no? Para naman mayroon na naman tayong ibahagi sa inyo patungkol sa mga bagay na napaka-importante sa harapan ng Diyos. Praise the Lord. Purihin ang Diyos, purihin si Jesus, at purihin, dakilain siya, at luwalhatiin sa ating mga buhay ang ating Diyos na naglalang sa bawat isa sa atin, no? Good afternoon, brothers and sisters, Luzon, Visayas, Mindanao. Sana ang Diyos ay ingatan kayo ng Diyos at pagpalain kayo araw-araw, dahil talaga ang Diyos ang source, no? Ang Diyos talaga ang source sa lahat ng mga bagay, mga kinakailangan ng tao. Diyos lang ang source dito, no? Yon ang Diyos bukal, ang Diyos sa lahat ng mga pangangailangan. Now ngayon mga ka-brother and sisters, sa hapong ito ay atin pong pag-usapan na naman, no? Ang patungkol talaga sa pangyayari doon po sa na hindi talaga ibinalita ng mainstream media, no? Na ito po ay nakakalungkot isipin, dahil talaga wala akong nakita at napanood sa mga television, sa mga mainstream media na ibinalita po nila. Iwan ko kung mayroon kayong napanood, no? Ngunit ito po ay hindi po talaga napanood na ibinalita ang nagkaganapan doon po sa prosesyon ng Black Nazarene noong Petsa 9 ng Enero, no? O talaga kailangan natin na ipaalam sa inyo at ibalita ang mga pangyayari, no? Dahil talaga yung prosesyon ng tinatawag na Black Nazarene ay talagang napakaraming siksikan ng tao. Ngunit talaga mga brothers and sisters, ang mga pangyayari doon, talagang ang daming mga na-injured, ang daming mga na parang napilayan. Ang karamihan doon ay nahihilo dahil sa parang init, no? Dahil siksikan talaga ng tao at parang wave na kaganon ng mga tao, o parang mahihilo talaga ang mga tao, na ito po'y umabot ng 1,057 ang mga na-injured, no? Yung mga kailangan ng mga medical assistance, dahil talaga sila po'y nawala ng malay. Yun ang nangyari doon, no? At tapos mayroon namang mga medics, mayroon namang mga ambulance, mayroon namang mga tinatawag na healthcare, no? Tulad na lamang sa yung aktibo naman yung tinatawag Red Cross, yun, no? Ang dami nilang tinutulungan dahil sila po ang mga tao po yun, nawala ng malay, no? At saka mayroon talagang namamatay. Iwan ko kung hindi ba nadagdagan na 4 yung patay, no? At saka hindi ito ibinalita ang sitwasyon at kaganapan sa prosesyon ng Black Nazarene noong January 9. No, kaya lang ito po'y nakakalungkot, dahil ang mga tao ay nananatiling bulag sa katotohanan na dapat sana ay imulat na ang mga mata at unawain talaga ang mga pangyayari kung ito may katotohanan. Dahil mga ka-brother and sisters, walang ibang totoo katotohanan, ito lang ang salita ng Diyos. Dito natin masumpungan ang katotohanan, at ito po'y magdudulot sa atin ng talagang totoong kapayapaan at totoong kabanalan, totoong kabutihan, real righteousness, dito lang sa salita ng Diyos. Dapat mga kabransis, ang lahat ng mga tao po'y matuto na talaga patungkol sa Biblia. At matuto lang kayo kapag ang bawat isa sa atin ay mag-umpisa, no? Mag-umpisa na mag-study, mag-umpisahan na itong pag-aaral patungkol sa salita ng Diyos, at hahanapin ninyo itong mga taong nagtuturo talaga sa katotohanan sa Biblia, na hindi kayo nilinglang, hindi kayo dinaya, at hindi kayo tinuturuan ng mali, dahil walang ibang totoo at correct at tama. Ito lang ang salita ng Diyos. Maliban sa mga aral na galing sa relihiyon, no? Yun talagang mapapahiya kayo sa dulo mga brother and sisters, no? Nais ko pong ipakita sa inyo itong video, no? Ito pong video na to na hindi talaga ibinalita at hindi ipinapakita, no? Ngunit may mga concern talaga na naka-observe doon, naka-shot nito,
kuha nitong video na to. Kaya ibanilita ko sa inyo yung mga kaganapan na marami talagang ganyang nangyari na nawala ng malay, ang iba talaga na ubusan ng hininga at sila po'y namamatay. No? Bakit? Ay dahil mga kabransis sa maling paniniwala. Dito natin malalaman na ang Diyos-Diyosan, ang rebulto na pinaniniwalaan at sinasamba ng mga tao'y talagang sinungaling at talagang walang katotohanan. Ito po'y kapalpakan, mga brother and sisters. Panoorin ninyo mga brother and sisters dahil napakahalaga itong pangyayari at dito natin maunawaan pala na ito palang mga revolto, ito pa palang mga imahe, mga brother and sisters na pinipistahan at ipinoprosesyon ng relihiyon ay walang silbi at wala talagang maitutulong, walang maidudulot na mabuti, mga brother and sisters. Panoorin ninyo mga brother and sisters, ito. Yun mga brother and sisters. Tingnan ninyo, iwan ko baka isa siya sa namamatay. Siya po'y talagang tinatawag na ano sila kasama sila diyan na parang ano yan yata. Iwan ko yung itong matataba. Mayroon naka-uniform sila na parang Black Nazarene na kulay na damit, no? At at iniisip ko talaga na ito pong mga taong ito ay sila po'y nag-care talaga, no? Pinaligiran nila ang rebulto nitong Black Nazarene na walang silbi, na walang maitutulong sa inyo, mga brothers and sisters. Tingnan niyo, yung mga taong naniniwala sa wala, na walang maidudulot ng mabuti, walang kapangyarihan. Yung mga taong naniniwala sa wala, yung mga tao ay silang sinisikap nila na talagang yung mahipo nila talaga ang salamin ng Black Nazarene dahil sila po'y naniniwala na pag sila po'y makaakyat at makahipo man lamang ay sila po'y makatanggap ng himala galing ni Black Nazarene. No? Tingnan niyo kung anong kamangmangan sa mga taong under nitong relihiyong hindi natuturo ng katotohanan. Tingnan niyo, brother and sisters. Hindi na nakayanan. Napakataba itong bata. Nahihirapan. Sila po talaga, tingnan mo. Tingnan ninyo, yun. Nahihirapan. Yung mga tao talaga ay umaakyat, sinisikap, no? Sinisikap ang sarili na para makaakyat doon po sa salamin at mahipo man lamang ang salamin ay sila po'y naniniwala na makatanggap ng kagaling. Ito ngang tagapangalaga. Ito ngang yung mga parang mga alagad sa simbahan at saka itong nag-care talaga ng Black Nazarene na rebulto. Hindi nga ito binigyan ng pabor kung totoo pong totoo pong gumagawa ng himala at makapangyarihan yung rebulto nyo, ay talagang hindi sana ito mapaano. Hindi sana ito mamamatay o mawala ng malay. Ha? Yung mga tao, tingnan mo kung ano talagang nangyari sa mga pag-iisip ng mga tao dahil hindi tinuturuan ng tama. Hindi tinuturuan ng talagang totoo na dito lamang masumbungan sa Biblia. Tingnan nyo. No, totoo yung maghimala talaga bakit ito pong tagapangalaga wala namang nagdusa sa kaniyang kalagayan dyan bilang isang tagapangalaga sa alagad kasi nakabihis siya ng Black Nazarene na damit. Tingnan nyo. At ito pa mga brothers and sisters, tingnan. No? Ipapanood ko sa inyo itong video na naman. Tingnan nito. Iwan ko kung kasama ito sa namamatay. O tingnan niyo ito. Yung binata na yan. Talagang. Parang sinisikap yung sarili para mabuhay yata. Tingnan niyo. Nawala ng malay, nawala ng lakas. Ang kanilang paniniwala na pag sila po'y umaatin sa prosesyon yan at sila po'y makalapit at makahipo man lamang sa salamin at sila po'y makatanggap ng kagalingan, ngunit baliktad dahil marami sa mga taong na wala ng malay na injured
at marami at namamatay yung iba. Iwan ko kung nadagdagan yung apat na namamatay dahil yung apat na namamatay actual yun. No? Actual sa pizza 9 talaga sa January. Tingnan mo. No? Yun ba? Yung bang Diyos na pinaglingkuran niyo? No, isang kahoy tapos pininturahan tapos nilagyan ng tao ang naglagay ng damit. Nilagay dyan na parang karo. Oh. Mayroong tinatawag na salamin na nakapaligid para hindi siya mapinsala. Tingnan niyo, ngayon mga brothers and sisters, nais ko talagang babasahin sa inyo ang kasulatan ng Diyos. Na ito po ay magbibigay sa inyo ng tinatawag na kalayaan sa pananampalataya. Dahil talagang nais ko talaga na kayo po'y umalis dyan sa relihiyong yan. Dahil yung relihiyong yan ay hindi nagtuturo ng katotohanan para kayo'y maligtas at para kayo'y ikalulugdan ng Diyos. No? Ngunit sa mga ginagawang yang ganyang mga prosesyon ng mga rebulto, itinuturo ng simbahang ng mga kaparian, tapos yung mga tao naman ay mangmang sa katotohanan naniniwala. No, mas naniniwala pa sila sa mga taong sinungaling, sa mga nagtuturo sa kasinungalingan kaysa banal na kasulatan na kung saan ito po yung salita ng Diyos. Ang Biblia mga kaigsunan, babasahin natin. No, buksan ninyong puso't isipan bawat isang makapanood sa bidyong ito ni Itanabas. Dahil si Itanabas ay tagatabas, tagaputol ng mga kabaluktukang aral sa mga relihiyon. Dito sa banal na kasulatan sa Isaiah Kapitulo 44 mga brother and sisters, walang idudulot na mabuti ang paggawa ng mga rebulto para sambahin. Tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito ay tao lamang. Kaya magsama-sama man sila at ako'y harapin ay matatakot din at mapapahiya. Tingnan ninyo mga brother and sisters ang sinasabi ng Diyos. No? Sa sulat ni Propitang Isaiah, mga brother and sisters, napakalinaw na walang maidudulot na mabuti yung pagkaroon ninyo ng rebulto. Nagpipista kayo ng rebulto, sumasamba kayo sa kanila. At dinasabi naman ng Diyos, tandaan ninyo, ang sumasamba sa mga ito ay mapapahiya lamang. Ang gumagawa nito ay tao lamang. Kaya magsama-sama sila at ako'y harapin ay matatakot din at mapapahiya. Ipapahiya talaga kayong mga nagtuturo ng kamalian. Sumasamba ng mga rebulto. Napagkatlinaw mga brother and sisters. Nagpipista talagang kumbaga para silang mga parang walang tamang pag-iisip. Siksikan ng tao. Talaga kang pagkaupoy nandyan, parang wave ang tao dahil tulak ng tulak yung sa kabila, yung sa giliran, sa gilid mo, yung sa harapan at sa kasalikod mo, tulak ng tulak para lang makapunta. Tingnan ninyo, maraming mga na-injured, maraming mga may mga pasak. No? Dahil sa sobrang pagsisikap na siksikan talaga mga brother and sisters. At dito na naman sa Habakuk Kapitulo 2, versikulo 19. Sa Habakuk 2:19, ang sabi po dito mga brother and sisters, kahabag-habag ang nagsasabi sa isang rebultong kahoy, gumising ka at sa yari sa bato at di nakapagsasalita. Bumangon ka. Makapagtuturo ba ito? Nababalutan nga ito ng ginto at pilak, ngunit hindi naman humihinga. Nababalutan ng ginto pilak, sinusuotan ng damit na makintab, mga golden na mga rebiting golden. Tapos pinabalot ng mga pilak. No? Tapos ang sabi ng Diyos sa salita ng Diyos ay hindi naman humihinga sa loob ng rebultong ito. Ito ba'y makapagtuturo? Nababalutan nga ito ng mga ng ginto at pilak, ngunit hindi naman humihinga. Kahabag-habag
ang nagsasabi sa isang rebultong kahoy, gumising ka, Nyor, gumising ka, Black Nazarene, ako iyong tulungan, ako iyong pagpalain, ako iyong pagagalingin. Kahabag-habag yung mga taong ganyan, no? Hindi makapagturo ng kahit ano ang itong mga rebulto dahil hindi ito kumikibo, wala itong malay, walang hininga sa loob ng yan. Ha? Ang sabi ni Prophet Jeremiah dito po sa Jeremiah Kapitulo 10 versikulo 5, pakinggan ninyo mga maigi, mga brothers and sisters. Ang mga Diyos-Diyosang ito'y animo panakot ng ibon sa gitna ng bukid at hindi nakapagsasalita, pinabasan pa sila sa balikat pagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matatakot sa kanila sapagkat di sila makagagawa ng masama at wala ring maibibigay na mabubuti. Tingnan niyo mga brothers and sisters. Ito po'y napakalaki, napakalinaw at napakalaking ambag sa mga taong gusto at nais makalaya galing sa reliyon. Tandaan ninyo nga, brothers and sisters, ang mga Diyos-Diyusan daw itong animoy panakot ng ibon sa gitna ng bukid at hindi daw nakapagsasalita. Hindi talaga makapagsasalita ang mga Diyos-Diyusang itong mga rebulto. Pinapasan pa sila. No, tingnan niyo. Pinapasan pa sila sa balikat pagkat hindi nakakalakad. Kaya nga pinapasan, nilalagay sa ano ba yung nilalagay yun ibabaw ng I think sasakyan yan. No? Parang sasakyan na ipinapagawa talaga, design talaga na ilagay diyan ang rebulto ni Black Nazarene pag iprosesyon na. Nilagay sa ibabaw. Tapos mayroong nakapaligid na mga bantay, yung mga tagapangalaga. Nilagay dyan. Bakit sila nilagay? Bakit pinapasan ng sasakyan? Bakit pinapasan ng balikat ng tao? Nung sa una talaga, pag kami po'y magpipista, dahil galing ako dyan, kami po'y magpipista talaga, pasanin namin yung apat na dulo ng kahoy, no? Tapos dyan sa gitna ang pinapasan namin, no? Pinapasan namin. Apat kaming tao na nakapasan, no? Sa aming balikat ang kahoy. Tapos yun, nasa gitna ang rebultong larawan na pinipistahan namin, no? Pinapasan dahil hindi nga nakapaglalakad. Anong silbi dyan? Wala talagang silbi dahil walang hininga, walang buhay, hindi nga nakakalakad, hindi nga nakapagsasalita. Mga brother and sisters, sabi ng Biblia, huwag kayong matatakot sa kanila sapagkat di sila makakagawa ng masama. Tingnan ninyo. Hindi ninyo sila katatakutan. Huwag kayong matatakot sa mga rebultong yan, mga Diyos-Diyusan, dahil hindi yun makagagawa ng mabuti. Hindi yun makagagawa ng masama. Dahil kung makagagawa pa sila ng mabuti o mabuti sa tao, ay walang mangyayari. Kung ito po totoong may maghimala talaga, ito po totoong makapangyarihan yung rebulto niyo, hindi walang mapinsala dyan sa prosesyon niyo, walang mamamatay at walang mapipilayan, walang mapupunta sa ospital. Kung totoo yun na sila po'y may dudulot na mabuti, wala no? Hindi daw huwag kayong matakot dahil hindi makagawa ng mabuti, hindi na makagagawa yan ng masama. Wala talagang ambag, wala ang silbi talaga yung rebulto, lalo na yung pinipistahang Black Nazarene, mga brother and sisters. Hindi makagagawa ng mabuti. The book of Psalm by King David, dito po sa Salmo Kapitulo 115 verse 4. Mamasahin natin, brothers and sisters, para natin ay atin pong malalaman ng totoo at walang ibang katotohanan ng Biblia para tayo'y malaya at makalaya galing dyan, mga brothers and sisters. Sa versikulo 4, mag-umpisa, ginawa sa gintot pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanila mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Tutunga at may bibig, ngunit hindi magsalita. Mayroong bibig yung rebulto ninyo, yung mga larawan, yung mga Diyos-Diyosan ninyo. Mayroong bibig, ngunit hindi naman magsalita. At hindi rin makakakita. Mayroong mga mata, no? Mga matang sadyang sadya.
mata na ginagawa sadyang-sadyang hindi makakakita at hindi rin makarinig ang kanilang mga tainga. Mayroong tainga hindi makarinig, Diyos-Diyosan, ribulto yan. Hindi makarinig ang kanilang mga tainga, ni hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Ginawang ilong, tulis pa pala, napakatulis ang ilong ginagawa, no? Gawa ng kahoy, inuukit, gawa ng simento, tapos hindi naman makakahinga, no? Ilong nila hindi makakaamoy, walang sadyang maamoy talaga. And then verse 7, totoo nga na mayroong kamay ngunit walang pakiramdam. Mayroong kamay, walang pakiramdam. Nagkaganon, no? Nagkaganon. Mayroong kamay, ngunit walang pakiramdam. Yun ang sabi sa Biblia. At ipinaliwanag talaga dito sa Biblia kung gaano walang silbi ang ribultong pinipistahan ng reliyon. Tapos dito naman, wala kang naririnig kahit gamunting tinig man. Hindi talaga ka marinig, no? May mga paa ay mayroon din ngunit hindi maihakbang. Mayroong paa, mga brothers and sisters, kaya nga pinapasan kasi hindi talaga maihakbang yung mga paa kasi hindi talaga makakalakad, no? Wala kang maririnig kahit gamunting tinig man ang gumawa sa kanila at pati ang nagtiwala sana ay makatulad din ng gayong Diyos na ginawa. Yun ang sasapitin sa mga gumagawa sa Diyos-Diyusan at naniniwala or nagtiwala sa mga Diyos-Diyusang ribulto ay matulad din sa Diyos na ginawa. Matulad kayo, no? Para niyang kayong nakaganon, no? Na hindi na talaga makakilos, mga brother and sisters. Matutulad daw kayo. Kayong mga nagtiwala, gumagawa dyan, gumagawa ng ribulto at nagtitiwala, no? Kayong mga nagtitiwala sa Black Nazarene, nagtitiwala sa Senior Santo Niño sa Cebu, maging ka matutulad kayo sa Diyos ang ginawa niya. Dito po sa salita ng Diyos sa Isaiah 44 versikulo 17, dito, ang natirang kahoy ay ginagawa nga niyang Diyos na kaniyang niluluhuran at sinasamba. Dumadalangin siya sa ribulto. Iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. Tingnan ninyo, mga brothers and sisters. Ang natitirang kahoy daw na ginawa niyang Diyos-Diyusan, na talagang inuukit lang ang kahoy, at niluluhuran at sinasamba. Kahoy, natitirang kahoy, mayroong kahoy dyan, inuukit nila, tapos may natitirang kahoy, inuukit, ginagawang Diyos-Diyosan, niluhuran, at sinasamba, dumadalangin sa ribulto, sabi, iligtas mo ako sapagkat ikaw ang aking Diyos. No? Mayroon yun ang nangyari, mga brothers and sisters. Panoorin niyo ito kung paano ito ginawa. Yan. Kahoy yan, punong kahoy, talagang sinisinso talaga, talagang chinichinso talaga, inuukit talaga, planchado talaga itong kahoy, tapos inuukit ng maigi, no? Pinuporma na parading tao, niluhuran, sinasamba, ginawang Diyos, kahoy. Tingnan niyo yun ang nangyari, mga brothers and sisters. Yan. Yun ba ang Diyos nyo? Yun. Kasi ito po si Black Nazarene, no? Yan. Kasama dyan ang ribulto ng Black Nazarene na pinipistahan. Pintura lang ang pintura lang yun na para magkakulay ng itim. Tapos pinapangalanan ng Black Nazarene. Mga tao naman na nauto-uto sa relihiyon, no? Kahit marami pang tao na nag-proclaim the gospel of Christ, proclaim the word of God, ay hindi naniniwala dahil sila po'y binibrinwas ng relihiyon na iba daw ang mga hindi Katoliko. Tandaan nyo, yun, dahil yun sa kamangmangan ng tao. At tandaan ninyo, sa Hosea, Kapitulo 4, versikulo 6, my people perish because the lack of knowledge. Yun ang mangyari. Ang mga tao ay talagang mapapahamak, ma-destroy. Ang mga tao talaga ay parurusahan dahil sa kakulangan ng
kulang, lack of knowledge, kakulangan ng karunungan, mga brothers and sisters. Kaya dito lang tayo mga brothers and sisters. Huwag ninyong kalimutan na mag-subscribe sa ating ating channel, Itanabas Channel, no? Kung kayo po'y bago sa atin pong na nakapanood, huwag ninyo kalimutan pinutin ninyo ang subscribe button, tapos mag-likes, pwede kayo mag-comments, at tapos pinutin ninyo ang notification bell para updated kayo sa maraming video na kasunod pa dito, dahil walang tigil sa Itanabas na puksain ang mga relihiyong suwail o salungat sa Biblia, mga brothers and sisters. To God all be the glory, pagpalain kayo ng Diyos, purihin ng Diyos, purihin si Jesus, dakilayan ng Diyos, at dakilain si Jesus na tagapagligtas sa ating mga kaluluwa. Praise God.